Ang tagal ko na daw sa abroad, ilang dekada na daw. Pero bakit di pa ako nakikitaan ng bahay at sasakyan? Nagkakaabalahan na naman yung aking kasama dun sa likod. Ayan o. Hindi ko alam kung ano pinagkakaabalahan yan dun o. Sige, matalas yan, Sophie. Matalas yan. You want this one? Matalas to kasi ito yung yung magnet. Welcome and welcome back sa aming channel, Sophie and Lani Corner sa abroad. Para sa mga bago o mapapadaan o bumalik dito na halos nakalimutan na kami, at muling mapapadaan sa channel namin dito sa aking Love Clani Clubano or Sophie and Lani in abroad. Well, nagsishare lang naman po kami ng aming daily life, ng aming mga ginagawa na pwede nyong malaman o pwede nyong i-escape kung ayaw nyo o boring, para naman po ito sa mga gusto lang malaman kung ano talaga ang buhay namin dito sa abroad with my cat. Sa mga bago dito, yes, dekada na nga naman akong nandito sa Middle East. At yun pa rin ang nakikita ng ating mga kita pag nagbabakasyon ka, kapag umuwi ka ng iyong totoong lugar. Ang dami talagang expectation ng mga taong nakapaligid kapag abroad ka. Another video, another side of our corner dito sa amin solo life abroad with Sophie. Na-experience nyo na ba kapag kayo ay napakatagal na talaga sa abroad at umuwi kayo ng Pilipinas o kung saan man kayo galing, ay iba talaga ang iyong mararamdaman? Well, another video, another side of experience sa amin dito sa channel ng Sophie and Lani Corner. Base lang ito sa experience ko at base lang din ito sa totoong buhay. Maaring makarelate kayo o maaring hindi rin. Wala naman akong ibang pagkakwentuhan, kundi kami lang ng aking mga pusa dito sa aking kwarto. Kukwento ko na rin sa inyo kung ano ang nai-experience ko habang pinapakita ko ang aking ginagawa dito sa aming bahay. Ito nga ang buhay ko kapag day off. Sa bahay lang, kailangan gawin ang mga dapat gawin na natambak sa buong linggo. Normal na sa solo living o sa working abroad na kapag day off ay talagang gagawin mo ang maglaba, gagawin mo ang mamlansya sa isang araw. Dahil nga isang araw lang ang day off mo, talagang pupunuin mo ang araw mo ng gawain na dapat ay gawin mo sa isang araw. Solo living ka, wala kang kasama, wala kang kasambahay, kundi ikaw lang. Dahil nga naka-uniform kami 6 days in a week, talagang marami akong pinaplansya. O baka ang title ng video ito ay Plancha for the Day. Good morning! Meron na naman akong nakikita o sa online. Ayan, medyo may spike dyan. At ito yung handle na in-order ko na unique items na naman na talaga namang gamitin ang kamay mo sa pagkuskus ng mga bagay na iluluto mo kasama ang mga balat. Dahil nga mahilig akong umorder sa kung sang online. Mahilig din ako sa mga laga-laga na mga kamote, patata. Hinuhugasan ko lang talaga yun at kasama ang balat sa pagluto. Dahil nga sa mga kamote, patatas, may mga natitira pang lupa-lupa. Tama talaga itong product na nabili ko online. Tanggal at panglinis sa ating mga may balat na kinakain. Ito nga ang aking breakfast for today's video. Mga pandali ang luto lang talaga para sa mga solo living. Ito nga yung tinutukoy ko mga love. Sa una, hindi mo maakalain na kung ano man to. Ayan. At syempre, dahil nga naglaga tayo ng kamote, ay masarap kakampi o kapartner ng kape. Dahil nga may alaga tayong pusa at lagi natin katabi kapag kumakain ka, minsan ay naandyan sa harapan mo, kailangan natin itong lid o cup silicone na ito with strawberry handle.
Makaka-relate talaga dito yung may mga alagang pusa o yung mga mabuhok na pets ay talagang kailangan natin yung mga takip na kagaya nito. Don't worry kasi ito ay reusable, washable at you can use anytime sa mga baso mo, sa kape o sa juice na iyong gagamitin. At ito na nga ang ikukwento ko sa inyo bilang isang OFW na naka-experience o mga nai-encounter na tanong na ganito. Ikaw na OFW na halos 10 taon, 15 taon na nag-stay sa abroad kahit saan mang sulok ng mundo at hanggang ngayon ay nasa abroad pa rin. May nagtanong na ba sa inyo na kung meron na tayong naipon, ano nang napundar natin, ano nang nabili natin? At take note ha, ang nagtanong ay nasa Pilipinas na tambay o kung sino man na nag-aabang lang sa pagdating o kung sino lang na nakamasid sa atin. In short is mga basher. Oo, mga Basher nga po natin na talagang nakaabang lang sa comment section para tanong na mga bagay na hindi nila alam ang kasagutan kuno. Address ko lang yung tanong na yun at sasagutin natin habang nagluluto rin ako nito ng ating lunch at dinner. Marami talaga nagtataka kung bakit nasa abroad ka na, parang gipit na gipit ka pa rin. Well, hindi ito mararamdaman o hindi ito masasagot ng mismong nasa curiosity o nasa wala sa katayuan namin. Dito sa abroad o dito sa Middle East na lang specifically, hindi ganoon kalaki ang sahod sa mga normal na trabahador lamang. Naandyan na ang ikaw ang magbabayad ng bahay, ikaw ang magbabayad ng kuryente, ikaw ang magbabayad ng iyong internet, at ikaw ang magbabayad ng iyong transport. Lahat ng yan ay galing sa iyong sahod. Every month mong babayaran yan, hindi ka pwedeng mag next time na lang. Kung ikaw ay sumasahod ng 40 to 50,000 a month, ang laki diba sa paningin o sa pandinig ng mga walang alam. Siguro kung ang sahod mo ay sayo lamang, siguro kung ang sahod mo ay walang pinagkakagastusan at take home lang talaga yung sahod na yon, malamang my love, ay meron ka ng bahay at lupa in 2 to 3 years ng pag-stay mo sa abroad. Pero nga dahil nga lahat ng mga gastusin ay kukunin mo doon sa sahod mong yon, kakaipon ka, ay salamat. May mga OFW na bago makarating o bago mahawakan ng sahod ay merong mga dapat bayarang kautangan. Minsan, nauuna pang manghiram ang OFW ng pera dahil sa pangangailangan sa pamilya, sa pangsarili at sa kung ano pa. Kaya para sa mga curious o nagtataka kung ano ang yaman ng OFW, subukan mo maging OFW dahil ikaw lang ang makakasagot kung ano ang tunay na OFW.